Ang kwento ni Tanya, Part 3. Matapos nga nang naganap na kasalan sa pagitan ni Tanya at Carzon, tumungo na sila kung saan sila maninirahan, kung hindi sa penthouse. Ang malamig na boses na iyon ang nagpamulat sa mga mata ni Tanya at ang gwapong mukha ng kanyang asawa ang bumungad sa kanyang paningin. Pero mukhang paalis ito. Saan ka pupunta? Hindi niya maiwasang itanong na akmang hahayunin nito ang pintuan. Nakapagpalit na rin ito ng damit. Muling pumihit paharap sa kanya si Carzon. Do I need to tell you my whereabouts? Malamig nitong tugon sa kanya. Hindi siya agad nakapagsalita. We're married. Yes. Pero hindi ibig sabihin nun ay magpapakaasawa ako sa iyo. Alam mo naman ang totoong dahilan kung bakit nakasal ka sa akin, right? At hanggang doon lang yun. Iyon lang. At tuluyan na itong naglakad palayo. Nasundan na lang ito ng tingin ni Tanya. Hindi naman sa nag-e-expect siya ng kung ano paman, pero mag-asawa na sila sa mata ng batas ni Carzon Montejero. At ng mga sandaling iyon ay daladala rin niya ang apelyido nito. Pero bakit nananatiling malamig ang pakikitungo nito sa kanya? Gayong wala naman siyang ginagawang masama. Hindi ba pwedeng paging mabait naman ito sa kanya? Malungkot na napabuntong hininga siya. Ilang sandali pa ay pinasyanan niya na libutin muna ang bahay na iyon upang maging pamilyar sa bawat parte nun. Na mapagod si Tanya ay muli siyang bumalik sa may salas. At doon ay niyakap ang isang throw pillow. May 4 na kasambahay sa penthouse ni Carzon na ngayon ay bahay na rin niya. Ang pinaka nagmamando sa 3 kasambahay ay ang nagpakilalang si Nana Esther. May edad na rin ito pero pinagsisilbihan pa rin si Carzon na ito na halos ang nagpalaki. Muli ay napatitig sa kawalan si Tanya. Unang gabi na bilang mag-asawa ni Carzon pero wala ang magaling niyang asawa. Ayaw ba nito na makilala man lamang siya? Paninindigan talaga nito na kasal lang sila dahil sa kumpanya nila. 29 na si Carzon. Matanda ito ng 7 taon sa kanya dahil kaka-22 pa lamang niya. Napakaganda ng penthouse ni Carzon pero ano ba ang silbi ng kagandahan niyan kung malamig pa sa yelo ang kanyang asawa? Ngayon lang niya na-encounter ang asawa niya. Wala siyang natatandaan na nakita na niya ito noon pa man. O kahit noong umuwi siya galing sa Amerika matapos niyang magtapos ng kolehiyo sa New York University. Kung siya lang din ang masusunod. At na siyang magtrabaho sa Sylvia Textile. Ngunit ang ama niya, saka na raw siya magtrabaho kapag nasa edad na 23 taon na siya. Deserve raw niya ng mahabang bakasyon dahil buong buhay niya ay nakofocus lamang siya sa pag-aaral. Siya lang ang nag-aaral sa abroad o nag-aral sa abroad dahil ang 2 niyang kapatid na sina Neil at Sebastian ay mas gustong mag-aral dito sa Pilipinas kaysa sa ibang bansa. Bagay na hindi na pinilit ng kanilang ama. Gusto sana niyang hintayin sa may sala si Carzon pero baka makatulugan naman niya ang pagdating nito. Kaya naman hinayaan na niya ang malawak nitong silid na napuntahan na rin niya kanina nang samahan siya ni Nida, isa sa mga kawaksi. At doon ay nahiga na sa kama. Agad din siyang iginupo ng antok dahil sa pagod maghapon. Kinabukasan, maagang nagising si Tanya. Ramdam niya na namamahay pa rin siya sa lugar na iyon. Patunay na ang maaga niyang paggising. 6:00 pa lamang ng umaga nga ay nagising na siya at hindi na makabalik pa sa pagtulog kaya naman bumangon na siya. Nagtaka pa nga siya nang hindi makita si Carzon sa tabi niya sa malaki nitong higaan. Hindi ba ito natulog sa tabi niya? Wala ring kabakas-bakas na natulog ito roon. Dahil nga sa curiosity. Matapos niyang magbanyo ay agad siyang lumabas sa silid na iyon. Natigilan pa nga si Tanya nang makita si Carzon na nakahiga sa mahabang sofa
sa may salas. Napabuntong hininga na lang siya. Kung tutusin, ilang hakbang na lamang ay ang kwarto na nito. Pero hindi pa nga nito nagawang pumunta roon. O baka naman ayaw lang nito ng katabi siya. Tanya, baka naman katulad mo, hindi pa rin sanay sa iyo si Curzon. Bigla-bigla na nga lamang sumulpot sa buhay niya. Sa literal na mukhang tahimik niyang buhay. Anang isipin niya sa kanya? Napabuntong hininga siya. Ay, baka nga ganoon ang dahilan. Maingat ang mga naging hakbang ni Tanya nang lapitan niya si Curzon na tulog na tulog. Ano nang oras kaya nang umuwi ito? Ang mahalaga ay safe and sound itong nakauwi kung saan man ito nang galing. Mataman niyang pinagmasdan ng kanyang asawa na mukhang kaibait habang tulog. Pero kapag gising, ayun na naman ang pagiging seryoso nito. Para nga rin itong dragon na bigla na lamang bubuga ng apoy. Kay gwapo nito at hindi niya maitatanggi ang bagay na yun. Akmang haplusin niya ang buhok nito nang kumuyom ang kanyang isang kamay. Baka magising niya ito. Hindi na rin siya nagtagal pa sa tabi ni Curzon at minabuti muna niyang iwan ito para bumalik sa silid nila. Naganap siya ng spare na kumot na siyang ikinumot dito nang balikan niya ito sa may salas. Hindi naman ito nagising sa kanyang ginawa. Isang tingin pa kay Curzon bago siya pumunta sa kusina. Doon ay abala na ang mga kawaksi sa paghahanda ng almusal. Good morning, Ma'am Tanya. Bati pa sa kanya ng mga ito. Good morning din po. Hindi naman siya yung tipo ng amo na hindi nakikihalubilo sa mga kasambahay. Naaalala niya nang magulat pa ang mga ito na dumating siya roon kagabi kasama ni Curzon at mapag-alaman ng mga ito na asawa siya ng amo ng mga ito. Mga hindi makapaniwala na mag-aasawa ang amo. Na nuknukan ng lamig at sungit. Kay Nana Esther lang mabait si Curzon. Alam po ba ninyo kung anong oras na nakauwi si Curzon kagabi? Mahina niyang tanong. Sapat lamang para marinig ng mga ito. Hating gabi na po, ma'am, sagot ni Abby na siyang gising pa sa 4 nang dumating si Curzon. May tampuhan po ba agad kayo ni sir? Kasi sa... Nida, ang bibig mo, saway ni Nana Esther sa kawaksi. Wala tayong karapatan na panghimasukan ang pribadong buhay nilang mag-asawa. Alam mo na ayaw ni Curzon yan. Baka masisanti ka nang wala sa oras. Patawad po, Nana Esther. Ani ni Nida na yukong-yuko naman. Bueno, ani ni Nana Esther na formal na mukha na bumaling ng tingin kay Tanya. Nagugutom ka na ba, Ma'am Tanya? Tanya na lang po ang itawag niyo sa akin, Nana Esther. I won't mind kung yon ang nais mo. Tanya, iha. Napangiti siya sa sinabing iyon ni Nana Esther. Ayaw niya na mailang ang mga ito sa kanya. Mamaya na po ako kakain. Sabay na po kami ni Curzon. Hindi po nag-aalmusal ng heavy breakfast si sir, ani ni Carla. Kape lang po ang nilalaman niya sa kanyang tiyan bago siya bumaba sa kanyang opisina. Hindi nag-aalmusal ang kanyang asawa? Parang hindi yun magandang pakinggan para sa kanya. Dahil naniniwala siya na ang pinaka-importanting pagkain sa maghapon ay ang almusal. Make it 2 for 2 person. Ayan po ang breakfast ngayong umaga. Aayain kong kumain si Curzon. Ma'am, ani ni Abby na napakamot pa nga sa batok. Kung mapipilit po ninyo si sir. Buong akala ni Tanya ay magagawa niyang mapilit si Curzon. Pero nagkamali siya. Hindi ba ninyo nasabihan siya na hindi ako nag-aalmusal? Nakayuko ang 3 kawaksi na nakahanay pa sa may dining area habang salubong ang mga kilay ni Curzon. Umagang-umaga pero panira agad ng araw ng mood nito. Mas importante ang breakfast sa katawan, lalo na kung heavy meal. Hindi yung kape lamang ang iinumin mo, ani ni Tanya sa kanyang asawa, kaya bumaling ito ng tingin sa kanya.
Pinigilan naman niya ang magpawi. Let's talk, ani nito bago umalis ng dining room. Mariin namang napapikit ang mga kawaksi at saka lang nakahinga ng maluwag. I'll handle this, ani ni Tanya sa mga ito bago sumunod kay Curzon sa silid nila. Who told you na pwede mong paghimasukan ng mga dapat at hindi ko dapat gawin? Agad nitong tanong sa kanya. Tumingin ito sa kanya at hindi nagpatinag sa galit nito. May masama ba sa gusto ko? Gusto ko lang naman na may kasabay sa almusal. At isa pa, masama rin ba na isipin ko ang health mo? Kailan ka pa naging doktor? Bahagyang umawang ang labi niya. Napaka-imposible rin talaga ng lalaking ito. Curzon, kung kasabay lang naman sa almusal ang problema mo, nariyan sina ng Esther. Sila ang pasabayin mo sa iyo ng almusal. Paano nga ba mapipilit ni Tanya ang kanyang asawa? Abangan sa susunod na kabanata ng kwento ng buhay ni Tanya at ni Curzon.